Natapos tayo sa nakaraang video, kung saan ay matagumpay na natalo ni Yu-won at pinutulan ng ulo ang 12th Council Elders na si Baek-oh, na leader ng Poison Clan. Nang matapos ay agad namang inasikaso ang bangkay ng Council Elder na si Baek-oh. Matapos ay inanunsyo na ng Left Guardian ang pagkakapasa ni Brigade Leader Cheon Yu-won sa ika-6 na pagsusulit, at nagbigay naman dito ng paggalang si Yu-won at Yumiko. Masayang-masaya namang binabati ng kanyang mga kasamahan ang tagumpay na nakamit ng kanilang pinuno na si Cheon Yu-won. Nagbiro naman ang isa nitong kasama na sa tingin nito, ay dapat na nilang itawag kay Yu-won ngayon ay ang Council Elder Cheon Yu-won. Sa kabilang banda naman ay tinawag ng Council Elder ang kanyang anak na si Machok, tuwang-tuwa naman dito ang kadet sa pangyayaring ito. Agad na nagkamustahan ang dalawa dahil sa tagal ng mga ito na hindi nagkita. Nagpadala naman dito ang Council Elder ng sound telepathy sa kanyang anak at tinatanong kung nakapagdesisyon na ba ito kung sino ang pagsisilbihan niya sa nagaganap na labanan ng mga tagapagmana, dahil nais niya sana pa itong pag-usapan nila bago ito umalis at pumasok sa Demonic Academy. Humihingi naman ito ng tawad sa kanyang ama, dahil gusto sana nitong pumili sa isa sa mga Vice Lord candidate ng 6 na main clan, ngunit ang puso nito ay sinasabi na piliin si Brigade Leader Cheon Yu-won. Napasabi naman ng Council Elder dito na totoong ito ay talagang sa kanya nagmana. Nagulat naman dito si Machok sa di inaasahan nitong reaksyon mula sa kanyang ama. Bago umalis ay masaya nitong sinasabi kay Machok na nirerespeto nito ang kanyang desisyon, at ang Young Master Cheon Yu-won ay makakasigurado na malaking tulong ang pagsuporta nito sa kanya. Dagdag pa nito na kung papalaran sila ay maari niya itong maging brother-in-law, kaya naman ay bantayan nito ang kaligtasan ng Young Master. Masaya naman itong pinapakinggan ni Machok. Makalipas ang 1 oras, sa tapat ng Demonic Academy, Director's Office, ay inuutusan ni Left Guardian ang mga instructors na magbantay sa labas ng kanyang silid. Nagtataka naman dito si Yu-won dahil sa inuutos sa kanila ng Left Guardian. Nang makapasok na ang mga ito ay nagpalabas na ito ng malakas na aura barrier sa paligid ng silid. Nang bigla naman itong napaluhod sa harapan ni Yu-won, at masiglang sinasabi na ang Young Master ay madaming pinagdaan ng hirap hanggang ngayon, at taos-puso itong binabati siya sa pagkakapasa sa ika-6 na pagsusulit ng Demonic Academy. Gulat naman sa nangyayari si Yu-won at nagtataka sa ginagawa ng Left Guardian sa kanyang harapan. Kaya naman ay itinanong na niya ito kung ano ang ibig sabihin ng ginagawa niyang ito. Sinagot naman siya ng Left Guardian na dahil sa natapos na nito ang lahat ng pagsusulit sa Demonic Academy, ay binibigay lamang niya dito ang tamang pagrespeto sa miyembro ng Cheon lineage. At nais nitong humingi ng paumanhin dahil sa hanggang ngayon ay nasa ilalim pa din sila ng mga batas ng Demonic Academy, at ngayon na sigurado na siya, ay hindi na nito makayapa na panoodin ito. Dagdag nito na nanghihingi siya ng paumanhin ngunit may nais itong itanong sa ating bida, kung nakuha ba nito ang Heavenly Demonic Founder Epiphany. Nabigla naman dito sa tinatanong sa kanya ng Left Guardian si Yu-won, kaya naman ay sinagot niya ito na hindi niya alam kung ano ang mga sinasabi nito sa kanya. Kaya naman sinabi sa kanya ni Left Guardian na alam nito na hanggang ngayon ay hirap itong magtiwala sa kanya. Kaya naman ay inilabas nito ang kanyang medallion at sinabi, siya na si Lee Hwa-myung, Left Guardian ng Heavenly Demonic Cult, ay ibinibigay ang kanyang suporta kay Young Master Cheon Yu-won, sa labanan ng mga taga-pagmana, at bilang patunay ay ibinibigay nito ang medallion ng kanilang Guardian family. At sinasabihan ito na sana ay tanggapin niya ito, di naman makapaniwala si Yu-won kung talaga ba na totoo ang nangyayaring ito sa kanyang harapan. Matapos ay sinabihan naman niya ito na hindi ito sigurado kung makakaya niyang pagkatiwalaan siya, dahil alam naman nito na isa siya sa mga malapit na pinagkakatiwalaan ng kanilang Lord. Sa isip naman ng Left Guardian na mukhang mas nagiging maingat ito, mukhang natutunan na nito ang mga kinakailangang mga kalidad sa pagiging Vice Lord, kaya naman sinabi nito na tama siya, dahil pinagsisilbihan niya ang Lord bilang ang kanyang Left Guardian, at mahigpit na sinasabi sa batas na hindi dapat sila sumuporta sa kahit na sino.
Ngunit, may prioridad na mag-aalis sa batas na sinusunod nila, at napatanong naman si Yuwon kung ano naman ito. Kaya naman sinabi nito na ang kanilang pamilya, ay kinikilala ang tunay na tagapagmana ng mga kaalaman ng Heavenly Demonic Founder bilang ang susunod na Lord, at ang sasabihin nito sa kanya ay isang sekreto na tanging iilan lamang sa kanilang demonic cult ang nakakaalam, kaya naman ay dapat nitong itago ito sa kanyang sarili. Ang Heavenly Demonic Sword Technique na ngayon ay ipinapasa-pasa sa mga nagiging Lord ng demonic cult, ay hindi ang tunay na sword technique ng demonic founder. Sa narinig ni Yuwon ay gulat naman ito, at sinasabi na ibig bang sabihin ito. Sabi ng Left Guardian na tama siya, dahil ang tunay na sword technique ng Heavenly Demonic Founder na ipinapasa-pasa sa mga susunod na Lord, ay nawala na 500 taon na ang nakakalipas. Ang tatlong Guardian families na nahahati sa Grand Guardian Family, Left Guardian Family, at Right Guardian Family, ay nagsilbi sa founder ng demonic cult, na unang Lord, at ang Heavenly Demon, hanggang sa kasalukuyang Lord, Qian Yujong. Ang orihinal na demonic cult ay walang estruktura na kung saan ay maraming bilang ng tagapagmana ang ipinapanganak mula sa 6 na main clan. Ang orihinal, ay ang Lord ay kukuha ng Holy Maiden, ang babaeng pinili ng Holy Fire upang kanyang maging asawa, at dahil sa ang bata ay ipinanganak ng Holy Maiden at maging isang Vice Lord, ay walang kahit na sinong clan ang magkakaroon at makakakuha ng kapangyarihan, ngunit may isang hindi magandang pangyayari ang naganap 500 taon na ang nakakalipas. Ang demonic cult ay nag-umpisa mula sa Zoroastrian Church sa Xinjiang, matapos na maging Lord ng cult, ay kailangan nitong magpunta sa isang pilgrimage sa Heavenly Mountain sa Xinjiang sa loob ng 10 taon. Ang Lord ng panahon na iyon ay ang Lord Qian Muhui, ay umalis sa isang pilgrimage sa kanyang ika-5 taon bilang Lord. Sa pilgrimage na iyon ay ang Lord at halos iba nitong mga kasamahan ay bumalik ng patay na, kasama na ang Right Guardian ng panahon na iyon. Nagtataka naman dito si Yuwon, at sa isip nito na sino naman kaya ang makakagawa nito sa Lord, dahil ang Lord ng Heavenly Demonic Cult ay isa sa top 5 martial arts sa mundo, sinabi naman ng Left Guardian, na ang Blade God. Nanlaki naman ang mata ni Yuwon sa sinabing ito ni Left Guardian. Dahil ang Blade God na ito ay narinig na niya dati pa. Ang Sword Demon ay ang taong sinasabing pinakatanyag na swordsman sa kasaysayan ng kanilang demonic cult, at ang tanging tao lamang na hindi nito natalo ay ang Blade God. Ang Lord Qian Muhui ay may isang anak mula sa Holy Maiden ngunit ito ay isang babae. Kaya naman ang pagpapasa sa lahi at ang Heavenly Demonic Sword Technique ay tuluyan ng nawala. Ang Lord Qian Muhui ay namatay nang walang naiwang tagapagmana, at dahil sa ang naunang Lord bago sa kanya ay namatay kaagad dahil sa sakit, ang demonic cult ay kinaharap ang pinakamalaking pagsubok nito. Upang ito ay maresolba, ang Sword Demon, na ang First Council Elder ng panahon na iyon ay tumayo bilang ang Vice Lord. Dahil ang Sword Demon ay sobrang talentado sa madaming aspeto, hindi lamang sa martial arts, ay nagawa din itong maibangon ang demonic cult ng mabilis. Nang maging maayos na ang demonic cult, ay ang kanyang naging unang prioridad ay ang maibalik ang nawalang Heavenly Demonic Sword Technique, magmula sa breathing at cultivation technique, hanggang sa daloy ng chi at control, dahil sa walang ibang nakakaalam, ay walang paraan upang maibalik ito. Kaya naman ay pumunta ang Sword Demon sa detention center, ito ang unang beses na may pumasok dito na wala sa pamilya ng Qian, ngunit wala sa mga nagdaang mga lord na pumasok dito ang nagawang maunawaan ang Founder's Epiphany, at ito ay parehas din sa kalagayan ng Sword Demon. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Nagawa nitong makopya ang mga movement para sa sword techniques mula sa mga bakas ng espada sa Sapphire Monoliths. Ngunit kung wala ang tamang chi control methods at cultivation technique, ay hindi nito maisasagawa ang techniques. Sa isip naman ni Yuwon na wala pala talagang nakaalam ng sekreto dati pa man. Ang Sword Demon ay lumabas sa detention center matapos ang 3 taon, gamit ang mga bakas ng espada sa mga monolith bilang basehan at dagdag ng kanyang pagkaunawa,
ay nakagawa ito ng bagong Heavenly Demonic Sword Technique. Ang mga Council Elders ng panahon na iyon, ay nagsipag sang-ayon na katulad nito ang nawalang Heavenly Demonic Sword Technique, kaya naman ay napagdesisyonan na ito ang ipapasa sa anak na babae ng Lord. Kaya naman ay ang Sword Demon ay inilipat ang mga monolith mula sa detention center sa loob ng Precious Library ng Demonic Academy. Sigurado siya na nakita din niya ito, ang mga magugulong marka ng espada sa likod ng monolith ay ang naiwan ng Sword Demon. Nagtanong naman dito si Yuwon na kung bakit anong nangyari at ang mga marka ng espada nito ay ginawa sa monolith. Mayroon bang dahilan upang sa monolith ito gawin kahit na masisira nito ang Founder's Epiphany? Ang Sword Demon ay mayroong kopya ng kanyang Heavenly Demonic Swords marks, at inorganisa ang sword technique na ito sa kanyang secret book na gawa niya, at sa pagkasira ng monolith ay hindi naman ito may iwasang bagay. Si Monk Gangwon, ng Shaolin Temple, na isa sa 5 tanyag na martial master sa panahon na iyon, ay pinaslang saktong matapos ang 2 taon ng Blade God, sa Mount Song sa Henan Province. Nang matapos ang 2 taon ulit, ay isa na naman sa 5 mga tanyag na martial arts master ang namatay. Ang Death Steel, Fist King Yup Jong Gaem, ay pinaslang ng Blade God, sa Jiangsu Province. Dahil sa nahulog ito sa Heaven and Earth Net, ang katawan nito ay natagpuan lamang matapos ang 10 araw mula sa pagkamatay nito. Ang Heaven and Earth Net ay isang teknik na ikukulong ang isang tao. Napasabi naman dito si Yuwon na ang lahat ng ito ay mga tanyag na martial arts master sa panahon nila. Ibig ba na sabihin nito, sinang-ayunan naman siya dito ng Left Guardian, na ang 3 tao na ito na pinaslang ng Blade God ay parte ng 5 tanyag na martial arts master. Dahil sa ang 3 sa mga tanyag na master ay napabagsak ng Blade God, ay ang reputasyon nito ay tumaas ng hanggang langit. Sa 5 tanyag na mga martial arts master ay may natitira pa naman, si Chong Myung ng Wudang Sword Sage, at ang Demon Sword. Ngunit ang lahat sa martial realm ay kinilala na ito bilang ang pinakatanyag sa buong mundo bilang martial artist. Ang Sword Demon ay talagang napakatalino, dahil matapos na makita ang mga bakas ng marka ng blade sa mga katawan ng mga ito, ay aminado siya na sa kanyang kasalukuyang sword technique, ay kahit siya ay hindi ito magagawang matalo ang Blade God. Kaya naman ay nagdesisyon ito na upang magawang matalo ang Blade God, ay kailangan niyang makipaglaban sa isang sword technique na kasing lakas ng Blade's God technique, at ito ang mga bakas ng marka ng Heavenly Demonic Sword Art na naiwan sa Sapphire Monolith. Ang mga Council Elder ay nagdesisyon na hindi nila makakaya pa na mawala din ang Sword Demon, kaya naman ay hinayaan na nila ito upang magsanay laban sa mga marka na naiwan ng kanilang demonic cult founder sa Monolith. Ngayon ay naiintindihan na ni Yuwon na ito pala ang dahilan na kung bakit mayroong destructive sword technique sa likod ng Monolith. Ngunit napapaisip naman ito na kung bakit ang destructive sword technique ay maituturing lamang na basic sword movements. Matapos ang 4 na taon, ang Blade God ay nagpakita sa demonic cult, sa Shiwan Mountain. Dahil makalipas na ito ng 4 na taon na nagpunta sa demonic cult ay ibig sabihin ba nito na nagawa munang matalo ng Blade God ang Wudang Sword bago siya magpunta dito? Sinang-ayunan naman ito ng Left Guardian at sinabi na ang huling kalaban ng Blade God ay ang Sword Demon. Ang Sword Demon at ang Blade God ay naglaban ng 4 na araw, at natapos lamang ito sa pagkakatabla ng resulta. Ngunit ang Sword Demon ay nagbayad ng malaking pinsala dito, dahil nawalan ito ng kanyang kanang kamay dahil sa pagkakaputol nito, na itinuturing bilang kayamanan ng isang martial artist. Matapos nito ang Blade God ay hindi muli pang nakita sa martial realm. Maraming lumabas na balita sa kung papaano ito namatay, matapos na may palabas ang kanyang buong life energy hanggang sa paano itong nawala ng biglaan dahil sa ito na ang naging tanging tao na nagkamit ng titulo sa pinakamalakas sa mundo ng mga blade user. Ngunit matapos ang pangyayaring ito ay ang kanilang demonic cult ay nag-iba. Ang Sword Demon na nanghina ang kanyang life energy dahil sa pakikipaglaban nito sa Blade God ay bumaba sa pwesto bilang ang Vice Lord, kaya naman si Qian Muhua, na anak na babae ng dating Lord ay naitalagang demonic cult Lord sa edad na 16.
Dahil sa walang magawa ang ibang mga clan na pagsilbihan ang isang babaeng lord, ay pinilit nila ito upang baguhin ang kanilang naging tradisyon sa pagpili ng susunod na lord gamit ang Holy Fire. Kahit na isa itong lord, ay wala itong kapangyarihan, kaya naman ay dumating ang kanilang clan system. Ang Lord Xianhua ay may 5 asawa sa kanyang buhay, 2 sa mga ito ay ang estudyante ng Sword Demon at sila ang naging ugat ng Dark Clan at Sword Clan, ang 3 iba pa ay mula sa mga anak na lalaki ng First, Second, at Third Council Elders, sila ay miyembro ng Blade Clan, Poison Clan at ng Sound Clan. Sa wakas, ay upang makapagpalaki ito ng mga hinaharap na henerasyon, ay itinatag ng Sword Demon, ang Demonic Academy, at alam ba nito kung bakit niya ito sinasabi sa kanya ngayon? Sabi naman ni Yuhun na ang gusto ba nitong sabihin sa kanya na ang tunay na layunin na Demonic Academy ay hindi ang magpalaki ng hinaharap na henerasyon. Sinang-ayunan naman ito ng Left Guardian at sinasabi na may 2 layunin ang Demonic Academy, at ang una dito ay ang makahanap ng tagapagmana ng tunay na kaalaman ng Heavenly Demonic Founder. Ang Sword Demon ay aminado na may kakulangan ito sa kanyang pag-unawa, upang maisagawang muli ang Heavenly Demonic Sword Art. Ngunit naniniwala ito na sa mga salin-lahi ng Qian lineage, ay isa sa mga ito ang makakagawa na makuha ang sekreto at ng Epiphany. Dahil dito ay sinigurado niya na ang Detention Center at ang Sealed Demon Cave, ay malapit kaya dito niya inilagay ang Demonic Academy na kanyang inumpisahan, at mula dito ay naglatag ito ng mga batas upang maprotektahan ito laban sa mga clan na may malakas na kapangyarihan sa loob ng Demonic Cult, at ayon dito na kung sino man ang mapatunayan na matagumpay na may segawa ang Heavenly Demonic Sword Art ay dapat natanggapin bilang ang kailang Lord. 500 taon na ang lumipas mula nito, ngunit ang Sword Demon ay hindi nagawa ito, at naging isa na lamang itong sabi-sabing tradisyon ng mga Guardian families, hanggang sa dumating ito ngayon. Habang tinutulungan ang Lord, ay nakita nito ang Heavenly Demonic Sword Technique dito ng maraming beses sa loob ng labanan, kaya naman ay sa isip ba nito, na hindi nito malalaman ang sword technique na isinagawa ng ating bida. Sa sinabing ito ng Left Guardian ay nabigla naman ito. 3 taon ang nakakaraan, ay nakita nitong isinagawa ni Yuhun ang Heavenly Demonic Sword Art, kontra kay Senior Instructor Ho sa kanyang pagkuha ng yellow tag dito. Nagulat ito habang pinagmamasdan ang ginagawa ng 2 paglalaban, dahil ang ginawa ni Yuhun ay sobrang polido at pabago-bago kumpara sa Heavenly Demonic Sword Technique na alam nito, hindi kaya ito ang tunay na Heavenly Demonic Sword Technique. Sabi pa nito na noong oras na iyon ay hindi pa siya nakakasigurado kung ito ba talaga ang final epiphany ng Heavenly Demonic Founder, dahil isa lamang itong single technique, at may malaki pang posibilidad na ang kasalukuyang Lord ay itinuro ito sa kanya, kaya naman ay nagdesisyon itong obserbahan pa ito. Ngunit nang makita niya ito ulit sa bilanggo na nakaharap nito sa kanilang ikatlong pagsusulit ay nakumpirma na niya ito. Kaya naman ay tatanungin niya siya sa isa pang pagkakataon, kung nagawa ba nito na mapagtagumpayan na matutunan ang Heavenly Demonic Founder Epiphany. Tinitigan lamang ito ni Yuhun, ngunit wala na itong pagpipilian pa. Kaya naman matapos na ikumpirma ito ni Yuhun sa kanya, ay masayang-masaya itong lumuhad kay Yuhun. At sinasabi na siya, si Li Huamyong, ang Left Guardian, ay binabati ang tunay na tagapagmana ng Heavenly Demonic Founder. Ngunit kinausap naman niya ang Left Guardian na kung maari ba itong magtanong sa kanya, dahil sabi nito kanina, na may 2 layunin kung bakit itinayo ang Demonic Academy, ano ang isa pang layunin. Napatigil naman dito ang Left Guardian, sa Precious Library ng Demonic Academy, ay nagtungo si Yuhun at Left Guardian dito. Kaya naman ay nagtataka ang bantay at napapatanong kung ano ang dahilan kung bakit ang Left Guardian ay napatungo dito. Sinagot naman siya nito na nais nilang pumasok sa underground vault. Namamangha naman ito dahil ba kaya ito papasok sa underground vault, ay nagawa na nitong maipasa ang ika-6 na pagsusulit. Maya-maya pa ay sinamahan na sila ng bantay patungo dito. Sa isip ni Yuhun na base sa kanyang mga narinig ay mayroon talagang basement sa Precious Library, at nakakamanghalang dahil isa siya sa makakakita nito ng harapan.
Nang makarating sa pintuan ay malugod naman itong binabati ng mga bantay dito sa pagdating ni Left Guardian. Matapos ay agad nitong inutusan ang mga ito na buksan ang pinto ng underground vault. Nagulat naman ang mga ito sa kanilang narinig na utos mula sa Left Guardian. At mukhang nagawa na nitong makapasa sa ika-6 na pagsusulit, dahil mukha lamang itong isang mayamang bata na walang alam sa kahit na anong martial art. Ngunit nagawa nitong matalo ang isang council elder ng kanilang demonic cult, at hindi nito sukat akalain na ang underground vault ay mabubuksan sa panahon ng kanyang pagbabantay dito. Kaya naman ay nagsipaghanda na ang mga ito na ipasok ang mga susi upang magawang mabuksan ito. Nagtakda ang Left Guardian na magtatakda ito ng bilang upang sabay-sabay ang mga ito sa pihit ng mga susi na hawak nila. Nang matapos itong mabuksan ay may napansin naman dito si Yuwon. Sa pagbukas ng pintuan ng underground vault, ay nakaramdam ito ng lamig na nagmumula dito, at may naamoy itong hindi niya matukoy kung ano, parang amoy ito ng isang leather, ngunit kakaibang amoy ang napansin nito. Agad naman nang pumasok ang dalawa sa loob ng silid na ito, at may ipinakita dito ang Left Guardian, at sinasabi na ito ang ikalawang layunin. Nagtataka naman dito si Yuwon sa kanyang mga nakikita sa lamesa, dahil ito ay isang braso at mga leather, mukhang ang naamoy nito kanina pa ay ang amoy ng ambolmong chemical, at hindi pa ito, dahil ito ba ay mga sugat, at mukhang ito ay sugat na nagmula sa isang blade, ngunit ang mga ito ay hindi mga normal na sugat na gawa ng isang blade, at nakakaramdam ito dito ng sobrang pagkatalas, at agad naman itong napapikit. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.